Si Bato de la Rosa, ano to? Washing. Ano to? Naghuhugas kamay na ba si Bato de la Rosa kasi na-bash siya. Kasi natatandaan ninyo, sabi niya, no, di ba? Na handa siyang maging security guard ni Kibuloy, no? Kahit mag-isa lang daw siya. Nasabi niya yan. Napakinggan natin mismo yan. Ngayon daw, taken out of context na naman siya. Nagagalit siya ngayon sa media kasi parang napasama daw siya. Hindi daw po yun yung konteksto na gusto niyang sabihin. Ano ba yan, sir? Dahil nabash siya, sunod-sunod yung pagbabash sa kanya eh. Isa din to si Trillanes na bumash sa kanya. Kasi tama nga naman yung argumento, sir, isa kang senador. Supposedly, poprotektahan mo yung mga maliliit na tao. Poprotektahan mo yung hindi mga influential. Yung mga kapos, di ba? Yan ang obligasyon mo eh. Kasi pinapasahod ka ng taong bayan, senador ka, protektahan mo yung mga voiceless. Ang problema, i-volunteer niya ang sarili niya, no? Sabi niya, kung gusto mo ako magsi-security sa'yo, di ba? Influential, multi-billionaire itong si Kibuloy. Yet, si Bato, isang senador, nagbo-volunteer para protektahan itong multi-billionaire, itong influential na ito, at itong maraming kaso na nakasampa. Nabash ng todo dyan si Bato de la Rosa. Ilang araw din siyang nabash dyan eh. Nasunod-sunod siya dyan eh. Kaya ngayon, ang nung nangyayari ngayon, parang washing, naguhugas. May naguhugas ng kamay eh. Ganun ba yon? Yan ba ang basa ninyo? Kasi ang nangyari din kahapon, di ba, napag-usapan natin, itong si Vice President Sara Duterte, parang dumidistansya na rin ito eh. Dito kay Kibuloy, natandaan ninyo yung balita ng Manila Bulletin? Ang sinasabi nila, ang tingin nila sa pag-ilag ni Vice President Sara Duterte, dumidistansya siya kay Kibuloy at ang sabi niya, ang SMNI, ang gawin na lang daw eh, tanungin yung kanilang mga abogado no kung anong remedyo ang pwede nilang gawin. So madalang during the rally dyan sa Liwasang Bonifacio ay nagpakita ito ng suporta. Ngayon, dumidistansya. So may part 2 ha. Ito parang si Bato ha. Galit siya kayo sa media. Yari kayo ngayon. Itong media. Inaway ni Kibuloy naman ngayon. Lalo ka na naman kaawahin yan. Inaway mo ang media. Mali raw media, sabi ng Politico.com ha. Mali raw media. Bato de la Rosa denies volunteering to be Kibuloy security. Sakit sa ulo ko daw. Ano to sir? Binawi ang statement. May video mismo. Napanood mo na natin yung video pero take it out of context daw yan. For sure, napanood nyo rin yung video na yan dahil nag-trending yan. Ngayon, binabawi yung statement. Ano yun? Parang si Digong lang. Atrasawante ah. Senator Ronald De La Rosa called the media out. Ayan ha. For supposedly taking his words out of context. Oh, yun naman pala eh. Yung media naman kasi, bakit tinitake out of context eh? Yung kanya mga sinasabi. Dapat in-explain ng maigi. Taken out of context daw po yan when he said he was willing to serve as the security escort of embattled religious leader Apollo Kibuloy. Agree ka ba? Ako, hindi ako naniniwala. Dahil napanood ko mismo, nabasa natin mismo sa pahayagan na nagpo-volunteer siya. Sabi niya, kung gusto niyo, ako na rin mag-secure sa'yo. On March 20, De La Rosa boosted that he would block any threat. Totoo ito. To Kibuloy should the self-proclaimed appointed son of God decide to attend the Senate probe on his alleged abuses. Nag-volunteer. Tapos ngayon, bawi, baklas ng statement. Kung gusto niya, ito mismo, verbatim ito, quote-unquote ito. Kung gusto niya, ako ang mag-security sa kanya. Kahit na one-man security ako, haharangin ko lahat ng may threat sa buhay niya. De La Rosa said. Paano naging taken out of context yan? Eh ito rin naman ang lumabas sa balita noong isang araw. Hindi rin naman kinat yung videos. Yung book statement na yan, nasa YouTube yan, nasa Facebook yan. Walang pinutol doon. Paano nagkaroon ng, paano niya nasabi na taken out of context yan? Eh, wala namang pinutol yan. Yan talaga sinabi niya, kung gusto niya, ako ang mag-security sa kanya. Eh di ba, volunteering yan eh. Kahit na one-man security ako, haharangin ko lahat ng may threat sa buhay niya. Yan ang mahirap. Yung hindi pinag-isipan yung mga statement. On Thursday, March 21, however, De La Rosa bemoaned the criticism he garnered as a result of his earlier statement. Nagmamagandang kalooban lang ako. Ayan, kasalanan pa pala talaga natin dito. Nagmamagandang kalooban lang ako tapos paglabas ng balita, yung pinaglalabas ng kasamahan ninyo. Kausap niya yung media dito, kausap niya yung mga reporter. Yung mga pinaglalabas, galit siya, ng mga kasamahan ninyo. Bato, nagboluntaryo mag-security kay Kibuloy. Yan ba talaga yung sinabi niya? Yun naman talaga. Ang lumabas sa news, atat na atat ako mag-security kay Kibuloy. Hindi naman sinight doon na tinanong ako pag pwede ba akong mag-security. Walang diferensya. Parehas lang.
De La Rosa claimed he was taken out of context in that press conference. Sinisira yung context. Hala, yari kayo. Halos lahat ng pahayagan, yun ang sinabi. Sinisira yung context, nawala yung context. Ano to context na to? Just to suit their desire. Kaya tamad ako minsan sumagot sa tanong ninyo eh. Sabi ni Bato de la Rosa. O kaya pala minsan hindi sumasagot sa interview. Yun ang mali, sir. Kung ikaw ay politiko, PR din niya sa media. Not necessarily susuhulan mo sila. Pero dapat marunong kang mag-handle ng media. Politics yan eh. Yan ang katotohanan ng politics. Dapat medyo friendly ka rin dyan, ka-coffee. In that press conference, De La Rosa said, kung takot siya sa na under threat ang buhay niya, I can give security. Yan dapat yung sinabi niya, di ba? I can assure him while he is in the Senate, I can offer myself as his security just for him to be physically present in the hearing. O, hindi maganda. Di ba? Yan sana ang sinabi niya. Ibang-iba to sa nauna niya sinabi eh. I being a senator, I'm willing to provide him security. Punta ka rito, tingnan natin kung may babaril sa iyo. Somebody wants to shoot you, you come here. Walang pwedeng makapatay sa iyo. Yun ang aking assurance sa kanya. Kibuloy was ordered detained dyan po sa Senado to compel him to attend the Senate Committee on Women, Children, and Family Relations and Gender Equality Committee investigation on his alleged sexual abuses in the Kingdom of Jesus Christ. Nako, bumalentong itong si Bato de la Rosa. Yan ang mahirap eh kapag di ba? Eh dapat kuha ka na lang spokesperson eh, parang Sara Duterte na lang ang dating eh, para less mistake eh, di ba? May recorded video ka na lang kasi pag recorded video, ma-edit out mo dyan yung mga hindi kailangan eh. Pwede siguro ganun na lang ang strategy, di ba? Para hindi siya napapahamak eh. Gati, ngayon ito tuloy, umaatras na naman. Umaatras sa kanyang statement. Ano ba talaga? Di ba? Parang paiba-iba na ng statement. Kung papansinin ninyo ha, general perspective, tingin tayo ng mas mataas. Napapansin nyo yung grupo ni Digong, unti-unting lumilihis, no? Mukhang bumabalik. Lumihis kasi ng landas, mukhang bumabalik sa administrasyon. Dahil ba mag-eleksyon at nakita nila, hindi nila kaya itong administrasyon na ito, kaya medyo lumilihis, medyo kumakabyo. Yan ay aking observation, no? Hindi ko alam kung napapansin nyo rin yan, pero yan ang nakikita kong diskarte nila ngayon, ha? Noon eh, bira, halaban, prayer rally, pero minumura si PBBM, pero ngayon, iba na ang tono. So, anong nangyayari sa inyo ngayon? Bakit parang nag-iiba ka, Coffee, ng tono? Natansya siguro. Teka, mukhang dihado tayo ha. Balik tayo sa gobyerno. Balik tayo sa unity. Balik tayo kay PBBM. Eh marami nang nagising. Diba? Marami na mga nagtaksil. Kawawa naman itong mga gusto mag-senador na dumikit sa grupo ni Digong. Good luck sa inyo. Yan, Attorney Vic Rodriguez, of course, si Harry Roque, yan, mga tatakbo sa pagkasenador yan eh. Si Chong, ano pangalan nun? Glenn Chong, yan. Yan, mga dumidikit yan sa grupo ni Digong eh. Hoping na madadala sila ni Digong sa pagkasenador. Andiyan pa ba yung Duterte Magic? Tingnan natin. Nakalimutan natin ni Bato na senador siya, hindi bodyguard, ICU. Exactly. Recorded yan. Pinapasahod ka ng taong bayan. Yet you will secure an influential person, an influential individual, a multi-billionaire. Diba? Tama si Trillanes dyan. Dapat ikaw ay protektor ng mga vulnerable, protektor ng mahihirap na mga inaapi, protektor ng mga walang boses, hindi ng protektor ng multi-billionaire at influential na tao. Dito scripted yung topic, sabi ni Penoy Balot. Paano naging scripted? May binabasa tayo. Ganun ba yan? Hindi ko alam po ano ibig sabihin ng scripted, kung anong definition. Ibig sabihin, yung pagdadaldal ko ng 40 minutes, binabasa ko, taas baba, hindi ko kailangan ng script. Topic lang, ka-coffee, nagbabasa ako bago umere. Kung hindi nyo alam. Hindi ko alam Penoy Balot no, kung anong ibig sabihin mo dito sa scripted. No? Pero just to inform you, at yung mga nanonood sa atin, naghahagda ako. Bago ako sumalang sa live stream, nagbabasa ako ng 2 to 3 hours bago ako mag-live stream. Hindi ako pumapasok ng live stream na hindi ako handa, na hindi ko alam yung topic. Binabasa natin yan. Paano magiging scripted yan? Kasi kung scripted yan, mahala tayo yan eh. Binabasa ko yan. Siyempre, makikita ninyo eh. Kahit yung mata ko eh, makikita nyo na nagbabasa ako ng script yan eh. Hindi ko kailangan ng script kasi nag-aaral ako bago ako sumalang sa live stream. Hindi ko alam kung paano nyo nasabing scripted yan eh. Sa accent mo, Bicolano ka. Bisaya ako ha. Stephen Bisa, Waray. Tayo po iwaray, no? Tapos Quezon part, no? Parang, Bicolano, medyo malayo naman Bicolano. Quezon and Waray.
Ayan, Melski, basher yan, ka-coffee. Mema lang yan. Baka naman. Baka nagkamali na ng context. Wag muna natin i-judge si... Wag muna natin i-judge si Penoy dyan. Baka ibang ibig sabihin niya. Sarap mong basagin. Balot Penoy, sabi ni Blake and Blue. Hayaan natin sila. Akala siguro, tropa ka ng Banateros, sabi ni Redentor Galsote. Pero hindi scripted. Baka siya ay ganoon. Penoy Balot, ha? Kay Renmo Vlog. Hindi ko alam kung gano'n ang style na ng ibang vlogger na Duterte, na pro Duterte, na nagbabasa ng scripts, no? Pero tayo, bakit tayo magbabasa ng script? Diba? Hindi pa tayo PNG dyan, nagbabasa tayo. Kasi ang paniniwala kasi ng iba, not necessarily itong si Penoy Balot, ang paniniwala kasi nila, once na ikaw ay pro-admin, halimbawa, pumapabor ka sa mga desisyon ni PBBM, sa ginagawa ni PBBM, ang judgment nila, yan, binayaran yan eh. Kaya ganyan yan. Kaya may pinoprovide yan na script, ito basahin niya. Hindi ganun. Chris Aguila, thank you. Sir Chris Aguila sa iyong pakulay. Hindi tayo bibigyan lang ng script, ng 5 page ba yan, babasahin natin yan, etc. Hindi natin style yan. Hindi natin kailangan yan. Di marunong makipag-argument, sabi ni Sarah Resign. Kanina pa siya ang palaya, dapat pangalan hindi Pinoy. Palitan daw, dapat ang palaya hindi Pinoy. Ma'am Sally, happy viewing sa iyo ha. Ma'am Sally Rivera, gandang gabi ka coffee watching from China. Proud Ilocano from La Union. Ay, magandang gabi po sa inyo. Diyan po sa mga taga La Union na nakikinig sa atin, Ilocos, magandang gabi po sa inyo. Cleopatra Lion, God bless you po. Thank you, thank you. Ben Payne, shout out po sa inyo, nakikinig sa atin. At syempre, yung mga nasa Facebook, batiin din natin ha. Si Melen Domondon, kay Janet Hirsch ito, happy viewing po sa inyo at sa lahat ng nasa Facebook. Nasa Japan naman, si Morales Minet, shoutout po sa inyo at kay Ivy Soriano, hello po sa inyo. Yung mga hindi pa naka-follow dyan, ka-coffee sa ating Facebook page, yan, pasuyo na lang po, click lang po ng follow or like dyan sa Facebook at kung nasa YouTube kayo, click nyo lang po ang subscribe. Yung mga ka-coffee natin, nakapapasok lang po sa ating live stream, yan, attendance check muna kayo ka-coffee, click nyo lang po yung like sa ating video, yan, like lang po yan para kayo nakapag-attendance na. Yan, mga kapapasok lang. Florida Greenfield. Oy, ka-coffee, I'm Waray 2 from Tacloban. Oy, maupay nga gabi ha mo, ma'am Florida Greenfield. Ako'y taga-Tanawan, ma'am. Magandang gabi po sa inyo. Shoutout po sa inyo. At sa lahat ng mga Waray na nakikinig sa atin ngayon, mga taga-Tanawan dyan, maupay nga gabi iyong tanan. Cecilia Peña, ma'am, patuloy lang po nating suportahan ang ating Pangulong PBBM. Exactly, correct. Tuloy-tuloy lang yan ang ating suporta kay PBBM. Ben Payne, maraming salamat ka-coffee. Madalas akong manood ng live mo. Thank you, Ma'am Ben Payne. Siyempre, kung wala kayo, walang nanonood sa atin, diba, wala lang yung ginagawa natin, no? Yan naman ang commitment natin, supportahan natin itong administrasyon na ito, yung mga ginagawa niya. May nag-recommend sa'yo, ka-coffee, kaya nag-subs na ako sa'yo. Uy, thank you ha. Sarah Resign. Ito rin pangalan, no? Thank you ha sa mga inyong suporta ha. I'm here in Tucson, dyan po sa Arizona from Florida, Greenfield. Thank you, ma'am. Aris de Guzman, good evening ka-coffee, watching from HK, dyan sa Hong Kong. Happy viewing po sa inyo. We have a good president, sabi ni Aurora Zamora. Exactly. Diba, international community na mismo ang nakakapansin eh. Diba, maganda yung ginagawa sa administrasyon na ito. Yung ekonomiya natin, unti-unting bumabangon. International community na yan. Hindi ang nag-feed ng information, itong PCO na sasabihin, ito na tayo ngayon. Hindi. Google Philippines nagsalita, maganda yung mga ginagawa sa ekonomiya natin. World Economic Forum nagsabi na posibleng umabot sa 2 trillion US dollars yung ekonomiya ng Pilipinas after a decade kung magpapatuloy itong mga reforma. Maraming magagandang remarks. Hindi ang gobyerno nag-feed na ito ang pag-usapan, ito ang sabihin ninyo. Iba mismo ang nakakapansin na may pagbabago, may development sa bansa natin. And then sasabihin nila, may binayaran yan, etc. Ano, binayaran din si Google para purihin ang ekonomiya ng Pilipinas. Ma'am Ivy Soriano, ma'am, thank you sa super sticker. Ang dami generous ngayon ha. Nakakadalawang super sticker na tayo. Wow, thank you sa inyo ha. Sa mga nag-send sa atin ng super sticker, magandang gabi po sa inyo. Kay Tia Tok Jr., maupay nga gabi, ka-coffee, lagi ako nanonood sa iyo dito sa UK, taga-Biliran ako. Uy, maray happy, Sir Tia Tok, maupay nga gabi, mo, sir. Kay Rika K. Ebon, kapal ha, 20 pesos, saan na, puro storya, walang nagawa. Ma'am, saka maghanap ng 20 na bigas. Tumaas na ang lahat, naiwan ang bigas, hindi pwede, staple yan ka-coffee. Hindi pwede naman gano'n, no? Ang importante dyan, patatagin natin ang ekonomiya. Kasi hindi lang naman presyo ng bigas ang batayan sa pag-unlad ng ekonomiya, di ba?
tingnan mo yung employment rate, tingnan mo yung unemployment rate, ano yung taas niyan, di ba? Yung direct investment, foreign direct investment. Marami pa tayong mga indikasyon diyan. Hindi lang presyo ng bigas. Isa lang yan sa mga indikasyon. And again, sino ba kasi nagsabi na by this year magiging 20 pesos na? Yan ang goal. Hindi pa nga tapos itong administrasyon na ito eh. Malay mo, dumating tayo sa punto na yan. Pero kahit man hindi maabot itong 20, kahit closest to that lang eh, kahit 30 o 40, eh malaking bagay na yan. So antay-antay lang kayo ka-coffee. And maganda, ang mahirap kasi sa mga nagrereklamo, nasaan ang 20 pesos na bigas? Eh, umaasa lang naman sa ayuda sa gobyerno. Di ba? Marami dyan eh. Naghihintay lang ng monthly dole out eh. Tapos, puro reklamo sa gobyerno. Magtrabaho. Di ba? Magtrabaho para magkaroon ng sapat na kita ay baka bili ng bigas. Good evening ka coffee from Nueva Ecija kay Hil Kabato. Shoutout po sa inyo. Halos naman lahat tumaas rate ng sahod at rate ng mga bilihin kay Venpay. No? Balanse lang yan. Taas ng sahod at taas ang presyo ng isang produkto. MLCOC Gameplay Vlog. Uy, maupay kagabi mga ikasikuwaray from Barangay Solano dyan sa Tanawan Leyte. Uy, kababayan ko to ha. MLCOC Gameplay Vlog. Anong pangalan nyo, sir? Ay, nasa Tanawan din. Malit lang ang Tanawan, no? Yan, may ka-loyal milestone. Ayan, shoutout po sa inyo kay Neil de Galvez. Mahal nga ang darak. Bigas pa kaya, papaitan lang kayo. Bitter itong mga to. Tingnan din yung mga positive remarks. Anyway, sige, follow, like, ka-coffee, attendance check nyo. Check nyo lang po yung like na video na to. At kung nasa YouTube kayo, click lang po ang subscribe. Kung ano ng kape, move on tayo sa isa nating topic. Last topic, may isa pa tayong topic.